kung mag-gym ng 4 na beses sa isang linggo. Tuesday and Friday will do posterior day, meaning lahat ng muscles sa likod mo, aside sa tricep. Kasi every time you're doing pulling movements, titrain mo na din pati yung bicep. First exercise natin, as always, wide grip lat pull down. Para ma-target mo yung latissimus dorsi, lats ko tawagin. Ito kasi yung function ng lats mo, shoulder adduction, tapos nasa frontal plane ka. Yung exercise na para doon is pang lat pull down talaga. Makita ka ng adjust dito sa baba, para sa tuhod. Adjust mo lang siya lagi, diba? Point na nakaipit talaga yung tuhod mo. Wala namang pinagkaiba kung sobrang wide ng hawak mo or medium lang. Pinatatandaan mo lang, nakalagpas dapat yung kamay mo sa shoulders mo. Kung makikita mo, di ba? Nakalagpas naman siya. Pasok mo yung tuhod mo, to the point na nakaipit talaga. Yung dito, para matarget mo talaga yung lats mo, depress mo. Ibig sabihin yung depress, papasok mo lang palawin yung shoulders mo. Tapos yung baba, yun yung depress na yung tawag. Pangalawang exercise with the single dumbbell row. Para ma-target mo ulit yung lats mo, pero sa function naman na shoulder extension. Napansin mo yung lat pull down, sideward yung galaw, ito naman, forward and backward. Pinipit kaya ka niya. Pili ka lang ng isang sideward yung galaw at isang forward and backward yung galaw para sa lats mo. Kuha ka lang ng isang dumbbell, hanap ka lang ng pwedeng mahawakan. Pag nasa kanan yung dumbbell, kanang leg din yung step backward. Liyad ka pababa. Papansin mo yung siko ko, nakatak lagi yan. Pagka lats mostly nakatak yung siko. Yung dumbbell, hindi na kailangan dito. Hindi naman nagbe-benefit yung lats mo sa stretch part. Hindi mo na kailangan mag-focus sa stretch. Full range of motion lang, okay na yan. Kung non-working na pa, doon mo itutok yung dumbbell. Yung siko mo papunta sa hips. Hindi pa angat na ganito, papunta sa hips yan. Pangatong exercise with the T-bar row. Para ma-target mo naman yung upper back. Nakafunction ng upper back mo ng scapular retraction. Basta nag-squeeze yung upper back mo na ganyan, matatarget mo na nun yung upper back. Punta ka sa machine, dito ka na humawak sa taas. Nakatatandaan mo dito, slave mo lagi yung siko mo. Inangat mo, hindi aalis yung chest mong ganito sa part. Kailangan nandito lang lagi yung chest mo sa part. Then, squeeze mo yung upper back. Pangatong exercise with the weak leg curls. Para ma-target mo yung foothead sa bicep. Lagi ko rin sinasabi basta nakapronated yung kamay mo, pound spacing down, disadvantage yung bicep mo. Pag inangat mo yan, pag supinated, makikita mo naka-activate talaga yung bicep mo. Kaya isang supinated na curling movement lang kailangan para sa footheads ng bicep. Kaya isang neutral or pwede din pronated para naman sa break your radialis mo. Set mo lang yung bench ng around 60 to 90 degree. Pili ka lang kung saan ka mas comfortable. Habang mo ngayon yung uterus mo or even yung buong arm mo, katapat lang yung torso at limb mo. Tatlo option mo dito. Option, angat. Basta make sure stable yung lower body mo. Pangalawang option, pinch mo lang yung bench. Then, angat. Pangalawang option, wrap around yung isang arm mo dito sa bench. Yun yung the best step so top stable yan. Pangalawang exercise with the hammer curls. Para naman ma-target mo to break your radialis mo. Gagamit natin tayo ng bench mong support sa siko mo para itinagalaw. Kita mo yung bench, di ba? Ididikdik ko ngayon yung siko ko dyan. Para stable talaga yung uterus mo. Pero lower arm mo lang inagalaw. Angat. Kanina exercise with the SLDL. Para ma-target ko po, hamstring and glutes. Pero more on hamstring. Ito kasi yung function ng hamstring mo. Isang hip extension at isang knee flexion. Kailangan kaya you wanna bring up your hamstring, ganito na lang yung gawin mo. Chest out ka ng kaunti, hindi naman to the point na sobrang chest out. Neutral lang yung back mo. Kung bumababa yung dumbbell, make sure straight lang yung legs mo. Kasi yung dumbbells medyo nakadikit sa lower body mo. Okay lang din kahit bandang sheets lang, umangat ka na ulit. Babae ka naman na gusto pa-bring up yung glutes mo, ganito yung gawin mo. Pinagkaiba lang ng SLDL sa RDL. Yung RDL, medyo mag-bend yung tukod. Yan, makikita mo, nag-bend ng kaunti yung tuhod ko. Tapos nag-focus lang ako sa paglabas palikod ng puwet ko. Ganun din yung dumbbell, medyo nakadikit sa lower body ko. Pagkaramdam mo na sa hamstring, yun ay sagad ng range of motion mo. Kaya umat ka na. SLDL yung ginawa mo, mostly dito sa hamstring mararamdaman mo. Naman RDL yung ginawa mo, nagbe-bend yung tukod, lumalabas palikod yung puwet. Mararamdaman mo yan more on glutes. Kaya pumili ka na lang kung ano yung gusto mo i-bring up. Gusto mo ba mas lumaki yung hamstring or mas lumaki yung glutes? Pili ka na sa dalawang exercise na yan. Ang exercise will do hip thrust machine, lower glutes mo. Alam mo rin yung function ng overall glutes mo. Ang hip extension para sa lower glutes. Basta lumilikod yung puwet mo, kaya matatarget mo na yung lower glutes mo. Tsaka isang hip abduction na upright yung katawan. So nagsaside yung hip mo, target mo na yung upper glutes. Babae ka, gawin mo lang yung RDL. Kasi lengthened exercise naman yun. Itong hip thrust naman, shortened exercise siya. Sa taas yung tension nitong hip thrust. Ang RDL naman, nasa baba yung tension. So overall, parehas naman sila hip extension. Kumbaga kung gusto mo lang mag-bring up yung glutes mo, gawin mo na lang yung dalawa na yun. Kung walang hip thrust machine, kahit barbell, okay lang din. Kung ano yung mas prefer mo. Makikita ka ng lock dyan. Sobrang higpit, adjust mo yung pad. Makakita ka ng adjust na dito. Natatandaan mo din nakatap lagi yung chin. Para makaiwas ko rin cervical spine injury or neck injury, simple sa litan. Nakatap lagi yung chin, then pause mo sa taas. Squeeze mo sa pinakataas ng around 2 to 3 seconds. Sina-shortened exercise, meaning nasa pinakataas yung tension. Ang walang exercise will do seated leg curls. Para matarget mo ulit yung hamstring mo. Gawa na natin yung hip extension, gawin na natin yung knee flexion. Ito yung nag-leg ko nung nag-start ako sa gym. Kaya ngayon, pinibring up ko. Nakita ko nung adjust na ng pad. To the point na naka-straight yung knees mo. Makita ka ngayon ng handle dito. Adjust mo ngayon. To the point na mahipitan yung legs mo. So yung toes mo, i-point mo papunta sa'yo. Okay lang kung iliyad ka palikod. Okay lang din kung marap ka. Kasi mas may stretch yung hamstring mo nun. Okay?
Siyang na exercise will do abduction machine para naman matarget mo yung gluteus medius and minimus. Simpleng salita, upper glutes. Pag nandito sa loob yung knees mo, pang upper glutes yun. Pag naman nakalabas na ganyan yung pad, tapos nakabuka, pang inner thighs yun. Ilagdag mo sa anterior workout kasi hindi ba na ito. Pag hindi masyadong malaki yung range of motion, huwag kang dalawang pad, lagay mo lagi sa magkabilang gilid ng pugod mo. Sabi ko last time, mag-lean pababa, diba? Hindi mo na kailangan mag-lean pababa. Much better upright yung katawan mo. Pag hindi ka pababa, mag-extend na palikod yung hips mo. Ngayon, nasasama na pati yung lower glutes mo. Kaya feeling mo, ramdam na ramdam mo. Kasi pati yung lower glutes na rin-reclose. Upright ng katawan or sumandal ka na lang palikod. Buka. Last exercise will do elevated calf raises. Para matarget mo naman yung buong calves mo. Kasi pag pinagkumpara yung seated calf raise sa elevated calf raises, the best yung elevated calf raises. Makikita mo yung bar ng sweet machine, adjust mo lang siya to the point na around tenga mo. Anong plate or kahit anong pang-elevate ng paa mo. Sa ganito yung baba, make sure straight ang yung knees mo. Kailangan mo, kailangan mo matasa dito. Tapos, pag nagsantay yung paa, okay na. Sa ganito yung baba, pantay yung paa. Gawin mo lang ng exercises for 2 sets with 6 to 12 reps. Always remember, mahal, clarity over certainty. Start anyway.